may isang manggagamot, naglagay siya ng, nagkapaskil siya ng karatula. Sabi niya, sabi niya sa karatula niya, na ang sino mang magpakamot sa kanya na hindi niya mapagaling ay bibigyan niya ng 1,000. At kung ito'y mapagaling niya ay magbabayad sa kanya ng 500. Hindi nabasa ng isang tao na yung paskilo na yung lahat ng magpapagamot kapag kanyang napagaling ay bibigyan niya ng 500. Bibigyan niya 1,000. Pero kapag hindi niya na kapag ito'y gumaling, magbabayad sa kanya ng 500. Isipin na maganda itong pagkakitaan. Maganda itong pagkakitaan ng kalbulan rin sa ilin. Hindi umunta siya. Sabi ng kalbulan, ay ito, ano mong kailangan natin? Ay, lolo, sabi. Ako po hindi karamdaman. Gusto ko sana gusto ko sana magpagamot sa iyo. Sabi ng kalbulan, ay ano naman, mapagamot mo sa akin? Sabi niya, nawala mo yung aking panglasa. Pero yung totoo, wala naman sakit yung tao. Gusto lang niyang pagkakwartahan yung kalbulan. Masuhan ito sa nakaprong gamutan. Sabi ito, yung lalaki nga niya, dati na ko inawalan ko ng panglasa, hindi pa ako makalasa. Kahit ano kung makapakain niyo sa akin, hindi ko puwalasahan. Di ngayon, tinawag mo ko na rin yung kanyang alalay. Sabi ko, Toy, pare nila, kuhain mo yung isang maliit na buti doon. Yung may kulay itim yung takip. Ginoka naman yung alalay niya, binigay. Pinulo ito. So ito, asayo ito, pakilabas na yung dila at kapatakan ko ng aking irigamot. Patakan. Sabi ko na natin, ay lolo, bakit lasang gasolina? Sabi ng albularyo ay salamat at nakalasa ka na ngayon. Sabihin, gumaling ka na. Bayad siya na 500. Bukas, sari ka sa akin. 1,000, sabi niya, pag nabigyan siya ng 1,000, sabi ng lalaki, 1,000 yun. Pag ibigay sa akin 1,000, bawi ako sa 500, tubo mo 500. Ngayon, bumalik siya. Nagtatay ko yung magpagamot sa iyo. At tinanong naman siya, ano naman ko ito yung nararamdaman mo at ikay kapag-tuntungan? Ako po iguan, wala yung aking alaala. Kahit kahapon pa lang ang nangyari, ay nakakalimutan ko na, hindi ko na maalala agad. Sabi naman mula niya, Toy, daw niyang assistant. Pagikuha ka ng bote, yan, ang aking gamot. Kinuha naman, kanyang alalay, binigay. Pagdatingin ng lalaki, sabi niya, yan yung pinatag mo sa akin kahapon na, yung lasang gasolina. Sabi naman mula, ay, salamat. Gumaling ka na naman, gumaling ka na, nakalala ka na uli. Nabayan ko, pag-pag-pag. Nabayan ka pag-pag-pag at gumaling ka na. Sa ministriya ni Cristo, sa bayan ng ating Panginoon, nandoon yung kanyang habang-awat, mapagaling, magbibigay inspirasyon sa kalagasan. At ito'y nakikita ng tao, kaya sumunod sa Kanya. At ang lahat ng sumunod sa Kanya, sabi natin Panginoon, tinuruan ni Cristo, sapagkat naabak ang Diyos
sa kanyang mga nakita na sila ay parang isang mga tupa na walang pistol. Kaya mga kapatid, kung nais natin maging bahagi doon sa pagpapalang lubos ng ating Panginoon, ay dapat patuloy tayong makiisa sa itinatag ng Diyos na kaharian at higit sa lahat sa mga pagpapala. Kaya sa pasimula pa lamang, nung italaga ng Diyos si Kristo bilang tagapagdala ng kaligtasan, ay tinatawagan niya na ang lahat upang makibahagi. Kaya nga doon sa pangalawang pagbasa, ipinahayag ni San Pablo na sinasabi na si Kristo ay itinalaga dito upang baguhin yung kautusan na siyang magpapahiwalay sa atin o naghiwalay. Lalo tigit na sa sinasabi ni San Pablo na mga Hudyo at mga Hintil. Ngunit sa pagdating ni Kristo, sinabi niya na binabago ni Kristo ang kautusan na pawang kautusan lamang na sinusunod ng tao, na parang pader na humahati sa bawat isa sa magkakaibang lahi. Ngunit ngayon itinalagan si Kristo upang ipahayag sa ating lahat na ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat at walang pinipili. Kaya nga dun sa ikalawang pagbasa, sa talata 20-21, sinasabi ni San Pablo na ang mga iglesyang na itatag sa pamamagitan ng mga apostoles at mga propeta ay nagamit ang isang panulukan na si Jesucristo ay naging daan at daluyan sa pagkikiisa sa Diyos. Kaya sa pagdating ni Kristo sa mundong ito, itinalaga niya ang banal na Eucharistia sa banal na hapunan at inordinahan ang kanyang mga apostoles bilang isang Pangulong Pari sa pamamagitan ng paghugas ng kanyang sa mga paan nito upang ipagpatuloy ang misyon ng Diyos. Kaya mga kapatid, patuloy tayong tinatawagan ng Panginoon upang tanggapin ang pagpapalang espiritual na siyang magiging kalakasan at kagalingan natin sa lahat ng ating mga dinadalang magbibigat sa ating kalooban. Amen. Amen. Kaya sa bawat pagtawag ni Kristo sa atin, ay tinatawagan niya tayo upang turuan sa maraming bagay. Kaya nga maliwanag sa itihayag ng ating Ebanghelyo na habang si Kristo sa kanyang nakita, na nakita niyang maraming tao na para bang isang mga tupang walang pastor, at tinuruan niya sa maraming bagay. At patuloy ding dumadalo yung kapangyarihan sa pananampalataya sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya, na naniniwalang makahawak lamang sa palawig ng Kanyang damit, ito'y gumaling na at ito'y magiging magaling na sa kanilang karamdaman. At patuloy na nangyayari ang mga ganung bagay. Kaya mga kapatid, huwag nating sabihin sobrang abala sa ating mga gawain ng panambangan at pagsunod ni Kristo. Nais niyo bang gumaling? Amen. Amen. Sumunod kayo kay Kristo. Nais niyo bang pagpalain kayo ng Diyos? Pumandi kayo sa Kanya. Sapagkat patuloy na dumadaloy ang kapangyarihan ni Kristo, lalo tigit sa tahanang Kanyang itinalaga sa mundo ito upang maging daluyan ng Kanyang pagpapala. Sapagkat hindi lamang material na pagpapala ang kailangan ng tao, kundi kailangan din ng tao ang kagalingan at espiritual na biyaya upang palakasin tayo sa patuloy na hamon ng buhay. Kaya nga, the more na mabigat yung ating nararamdaman, the more na mas lumapit tayo sa Kanya. The more na mas mahirap yung ating sitwasyon, the more na mas lumapit at hanapin natin si Kristo. The more na nararamdaman natin na mabigat ang tinatahak ng buhay natin, the more na dapat tayo magsimba.
lalo higit kung tayo may karamdaman. Hanggat kaya nating dalhin yung ating sarili sa simbahan, dalhin natin. Dahil walang imposible sa Diyos. Ang ito'y patuloy na pinatunayan ni Kristo. Patuloy na ipinapahayag sa atin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga, damor na mas problemado tayo sa buhay, dapat patuloy tayong maglingkod at manambahan sa Kanya. Upang sa gayon, ang tulong ng Diyos, ang biyaya ng Panginoon, at ang kanyang habag ay maiparating ni Kristo upang sa gayon magkaroon tayo ng kagalingan sa buhay. Kaya ngayon mga taong patuloy na sumusunod sa Kanya, nakikinig sa Kanya at naniniwalang gagaling ay nangyari ang lahat ng kanilang nagustuhan. Sapagkat patuloy na inihahayag ang habag ng Diyos at itinagkaloob ang Kanyang pagpapala. Kaya mga kapatid, huwag nating katamaran yung pagsimba. Huwag nating katamaran yung panalangin. Kasi nga, paano tayong pagagalingin ng Diyos? Hindi na nga nagadasal. Hindi pa nagasimba. Paano tayong pagagalingin ng Diyos? Sa bawat pagtawag sa atin ng Panginoon, hindi tayo pinatawagan ng Diyos upang pahirapan. Patuloy tayong inayayahan ng Diyos upang iabot sa atin ang pagpapala na kailangan natin sa buhay natin. Because the real investment of blessings is yung mismo mga sarili natin. Natandaan po natin mga kapatid, kapag ang tao ay may sakit, hindi siya makakapaganap buhay. Pag ang tao hindi makakapaganap buhay, anong mayayari? Walang kita. Tapos may sakit ka pa. Diba? Puro gastos, pagamot, hindi ka na nga makapaghanap buhay, gastos pa. Di lalong hinirap yung sitwasyon. Kaya patuloy tayong tinatawagan ng Diyos upang patuloy tayong pagalingin at palakasin. Sapagkat hindi naman tayo tinatawagan ng Diyos upang dagdagan yung ating mga suliranin at mahirapan yung ating mga sarili. Sapagkat sa bawat pagtawag ng Panginoon, ito'y kapahingahan para sa atin. Amen. Diba naman ang paggawa ni John? Wala naman, nakaupulaan. Ano po, makupo, matayo, maluhod, kanta. Nagkapagod ba yung gayon? Diba hindi naman? Tapos, bakit parang ayaw natin gawin? Kaya nga, magsimba ka pa lang, you are already blessed. Because nakakapagpahinga ka lang. At sa pamamagitan ng pagpapahinga, gumagaling yung ating mga nararamdaman. Physical man yan, emotion man yan, gumagaling at gumagaan yung ating pakiramdam kapag tayo'y nakakapagpahinga. Kaya sa bawat panambahan na ginagawa natin, ito'y pagpapahinga upang pagalingin at muling palakasin ang ating kaisipan, ang ating damdamin at higit sa lahat ng pisikal ng katawan. Kaya nga sa paalala sa atin ng Diyos, laging sinasabi na ng Panginoon at sa ating pamilya sa araw na ito, na hanapin natin siya, sundan natin siya kung saan man siya naroon. Tandaan ninyo mga kapatid, ang Diyos ay hindi nalalayo sa atin at hindi kailanman siya lumalayo. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi nagbabago kahit ang kabutihan ng tao ay unti-unting naglalaho at nawawala. Pero ang kanyang pagmamahal at kabutihan ay patuloy niyang ipinababatid sa atin. Kaya nga sa bawat pagtawag ng Panginoon sa atin, tayo'y binibigyan ng pansamantalang kapahingahan upang ipadama ang kagalingan sa ating mga sarili. Sapagkat kung kayo ngayon nasa inyong tahanan, dalawang bagay lang yun.
masama yung inyong loob o pagod kayo. Kasi sa bahay, hindi naman maiwasan na mayroong pasaway. Pasaway yung anak, pasaway yung asawa. O kaya, nasa trabaho kayo, o gamas. Sobrang sakit ng likod sa gamas, sasabihin, Diyos ko po, ang sakit ng likod ko. Sabi ka nga, pinagsimba ka, naggamas ka lang. Matawag-tawag na yun. Diyos ko po, sakit ng kalalaban ng likod ko. Sabi ng Panginoon, pinagsimba ka para makapagpahinga, naglaba ka lang. May masakit. So, pansamantalang kapahingahan sa buhay natin. Amen. Amen. Kasi kung ayaw ng pansamantalang pahinga habang buhay. So, gano'n naman talaga. Pag ayaw mong tumigil at magpahinga, mamamatay ka talaga sa katrabaho. Wala namang taong nabuhay habang buhay sa kakatrabaho. Kaya sa paalala sa atin ng Diyos, para ma-enjoy natin yung buhay na kanyang sinasabi, dapat bigyan natin kapahingahan at kagalingan. Lalo higit na kung tayo ay pinagdaraanan sa buhay. Sapagkat yung awa ng Diyos ay dapat maipabatid at ang awa ng Diyos ay patuloy na ipinapabatid sa ating lahat, ngunit hindi natin nararamdaman dahil hindi tayo lumapit sa Kanya. Patuloy na kumakatok ang Diyos sa buhay natin. Patuloy na nagkakalob sa atin ng biyaya. Patuloy ang Diyos na nagpapaalala sa atin, ngunit hindi natin naririnig dahil wala tayong panahon na makinig sa Kanya kung ano ba yung dapat niyang gawin. Kaya nga maliwanag niya yun sa Ebanghelyo. Nung naawa si Kristo, ano ang sinabi ng ating Ebanghelyo? Tinuruan niya sila ng maraming bagay. Kaya kapag tayo sumunod sa Diyos, doon natin matutunan ang mga bagay na dapat natin palang gawin. Hindi sa ikabubuti ng ibang tao, kundi sa ikabubuti ng ating mga sarili. Kaya nga minsan, hindi natin alam kung dapat bang magpatawad o hindi. At alin ba ang nakakabuti sa ating sarili. Ang patuloy bang magtanim ng galit o magpatawad? Ang magpahinga ba ng kaunti o sige lang? Trabaho lang ng trabaho. Kaya mga kapatid sa buhay na ito, ang palala sa atin ng Diyos, huwag natin ubusin yung ating sarili sa kakahanap buhay hanggang sa bumantong sa pagkakasakit. At huwag natin hintayin na magkasakit tayo bago tayo lumapit sa Diyos. Habang tayo may kalakasan, sumunod at lumapit tayo sa Kanya. Upang yung mga nararamdaman natin hindi maganda sa pasimula pa lang ay mapagaling na ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag natin hintayin na mismo yung ating katawan ang sumuko na kahit anong dasal natin gawin ay hindi na ito gagaling pa. Dahil nga sa sobrang abuso na ng ating katawan. Ngunit kung maglaan tayo ng oras para hanapin ang Diyos, hindi naman talaga mahirap hanapin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay may itinalagang tahanan. Upang ang lahat doon ay papasok, manambahan at magpasalamat. Amen. Amen. Kaya minsan mapaisip ako, lahat gusto pumunta sa langit. Lahat gusto hanapin ang daan papunta sa langit. Pero hindi naman iniisip yung daan papuntang simbahan. Kaya gusto mong malangit, matagalin simbahan. Ano po? At higit sa lahat, ito pa, lagi natin ginagawa. Kapag may problema yung tao, pag may problema tayo, nag-inom. Pag stress, nag-inom. Tapos pag masaya, nag-inom din. Ano? Natalo. Susugal. Nag-inom kasi talo. Pag nanalo, nag-inom pa rin.
Saan ka makakita dito ng pag-birthday, may inuman. Di ba? Pag lumatay, may inuman din. Sa hirap at ginhawa, wala tayong pag-hinahanap ng alak. Dapat sa saya at sa ginhawa, nandun tayo sa Diyos. Ano po? Diba? Kapag may birthday, may celebration, magpasalamat sa Diyos. Pamalungkot ang buhay, manalangin sa Diyos. Ganun lang naman hinihingi sa atin ng Panginoon, na siya dapat ay bahagi at kasama natin sa araw-araw na buhay. Huwag natin kapaguran, huwag natin isipin, ay pang-abala sa gawain. Kahit kailan hindi naman tayo inaabala ng Diyos. Ang nais lamang ng Diyos, maglaan ng kaunting oras at panahon para sa Kanya upang maiabot ng Diyos ang Kanyang biyaya. Upang maipadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga ipinadala niya si Kristo. Kaya nga pinadala yung banal na Espiritu upang patuloy na mapabatid ang Kanyang pag-ibig. Kaya nga ipinatag ni Kristo ang simbahan upang patuloy na maging daluyan ito ng Kanyang pag-ibig. Kaya nga itinalaga ng ang Kanyang mga apostol nung siya'y umakyat sa langit upang patuloy na ipapabatid pa rin sa tao ang Kanyang pag-ibig at ang Kanyang salita upang patuloy na palakasin tayo sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. At paglaon ng mga panahon, ganoon din ang ginawa ng mga apostol. Nagtalaga sila ng mga disipulo upang patuloy pa rin ipangaral at patuloy na bigyang buhay ang simbahang itinatag ng Diyos upang maging daluyan ng pag-ibig. At ang mga disipulo ito'y nagtalaga pa rin ng kanilang mga tagasunod hanggang sa kasalukuyang panahon upang ang mga tao hanggang sa ngayong panahon ay patuloy na makadama ng pagmamahal ng Diyos. Ngunit sa kasamaang palad, yung tao mismo ang lumalayo sa Diyos. Amen. Amen. Tapos gulping magreklamo. Diyos ko po, bakit ito Diyos ko po? Panginoon, ang hirap ng buhay. Paano ka matututo na ayusin yung buhay kung hindi ka naman nakikinig sa Diyos? Kaya nga sa kawalan ng ating pananampalataya sa pananalig sa Diyos, kunting problema lang, nadidepress na agad. Kunting problema lang, nervyos na agad. Kung tayo pinag-aharian ng kalakasan ng Panginoon, ang bawat problema para sa atin ay magaan lamang sapagkat palagi itong may solusyon. Kung tayo pinag-aharian ng Diyos, kunting karamdaman lang hindi tayo madidepress. Dahil alam natin na ito'y pagpagalingin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, patuloy tayong maniwala sa Kanya. Patuloy tayong makinig sa Kanya. Kung tayo man ay may karamdaman, mas pagtibayin natin ang ating pananampalataya. Kung tayo man may mga problema at pinagdaanan sa buhay, mas higit na pagtibayin natin ang ating pananampalataya. Kung tayo man ay mayroong masamang nararamdaman, mas higit na dapat tayo magsimba upang tayo magalingin ng Diyos. Kung tayo man ay namumuhay sa kasalatan, dapat na masigit tayong magsimba upang masigit tayong pagpalain ng Panginoon. Kung tayo man ay tumaranas at tumaraan sa maraming pagsubok, higit na dapat tayong magsimba at manalangin. Sapagkat ang biyaya at awa ng Diyos ay sapat para sa lahat ng mga nananalig sa Kanya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po na at para sa mga panalaya. Tayo lahat. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos sumamapangyarihan. Lumikha ng langit at lupa, at ang lahat ng naninira ay nanikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, bukod na anak ng Diyos, nagmula sa Ama pagkuhan sa walang panahon. Diyos wa sa Diyos,
nagkakaisa sa pagkakos ng Ama, sa pamamagitan niya itinatawag lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nanawag siya buwan sa langit. Sa pamamagitan ng pangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ni Maria at naging tao. Ipinako sa krus alang-alang sa ating mga panahon ni Poncio Pilato, nagpakasakit na matay at nilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama, at muling darating ng maluwalhati, upang umano ng mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nagpagbigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at niluwalhati kasama ng mga anak, nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta, nananalig tayo sa Iglesia ng isa, banal, katolika at apostolika, naniniwala tayo sa isang bigyan sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsilid po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang kapangyarihan at walang hanggan Diyos. Ang panalangin pasalamat para sa lahat ng tao. Sinasamo namin sa iyo na tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyo mga Diyos na kamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Itinadalangin namin ang iyong banal at pangkalathang iglesia, lalong-lalo na ang Iglesia Pilipina Independiente sa bayan ito. Puspusin ito ng katotohanan, katuwiran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-sama mamuhay sa pagkakaisa at pag-ibigan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang makalangit ang lahat ng obispo, pari, diakono at mga seminarista, lalong-lalo na si Joel Perlares na aming obispo Maximo at sa Reverend Father Arnold Damayan, aming obispo diocesano, at sa Reverend Father James Simungala na aming pari. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ng iyong tunay na nagbibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo rin namin na patubayan mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan ng bayan ito at sa iba't ibang bansa. Magpasya nawa sila ng buong talino at may katarungan at mapanaganap nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan, ipagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa Third Sunday Mass sponsor, sa magdiriwang ng diriwang ng kanilang kaarawan na Eunice Ann Cabrinas, Nicole Ricanya, J. Ward de los Santos, Arkiel Ricanya, Mary Joy Encinas, Vico Labosta, Jaymar Manalo, Garrett Tristan Riasares, Sherilyn Falcan, and Amidel Ricanya. Ganon din sa nagpapasalamat na si Gosial Edgar Perlas at buong pamilya para sa lahat ng mga biyayang kanila matatanggap at sa kongregasyong ito. Higit at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita ng may kababaang loob at masunurin puso at paglingkuran ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob ay bigyan lakas at tulungan ng lahat ng nasa ligalig, kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin.
Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sa kabilang buhay, lalong-lalo na sa Benjamin Isguera. Isinasamo namin igawad mo sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami kasama nila yung parating nawa sa ganapan ng iyong banal na kaharian. Tulin mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa Kanya na laging nabubuhay, upang mamagitan para sa amin. Siya ay mga katahing tagapagligtas na Jesu Kristo. Amen. Magtayo po.